mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Philippine Channel. Ang inyong pong lingkod. So today is December 30, 2025. At tayo ngayon ay papunta dito yan sa may SNR, sa may Congressional Avenue po yan, bago ba tayo Quezon City. At dadalhin po natin sa may Santa Rita Village, sa may Quezon Cariñas Street, Bahay Turo, Project 8, Quezon City po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti. Ang nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization, sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay bawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. At samantala, ayan, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan habang tayo pupunta doon sa ating pick-up area. Ang anak na si Kitty, ni-livestream pa ang pangyayari. At nakulat ang pinapagalitan ang nooy director ng Criminal Investigation and Detection Group, General Nicolas Torres III. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. Dinala ang dating Pangulo sa Villamor Air Base. Dito sa pinasahan ng Miranda rights ni General Torres. Umabot sa 12 oras ang negosasyon dahil pilit pinipigilan ng kampo ni Duterte ang pag-alis ng eroplano papunta sa Dahig. Si Vice Presidente Sara Duterte dumating sa Villamor Air Base pero hindi pinayagang makalapit dahil katwiran ni General Torre kasama na ng kanyang ama ang mga abogado at hindi na dapat dumagdag sa gulo. Si Senator Bongo na malapit na kaibigan ni Digong ay hindi rin pinayagan makapasok sa airbase kahit sinabi pa nitong kailangan ng doktor ng dating Pangulo. Pakibigay kay Kitty at saka kay RD. Napuno ng tensyon ng Villamor at umabot pa sa puntong pinalo pa ng cellphone ni Hanelet Abansenya ang isang pulis. Nilinaw ni General Torre na pinagbigyan nila ang mga hiling ng dating Pangulo tulad ng atensyon medikal, pagkain at ang pag-uusap nila ng kanyang abogado. Ang hindi lang nila kayang pagbigyan ay ang hiling nito na huwag na siyang dalhin sa Dahig. Alas 11:03 ng gabi, Marso 11. Nakalipad na rin ang eroplano, lula ng dating Pangulo, papunta sa The Netherlands para litisin sa kanyang kasong crimes against humanity. Hindi umubra ang kamaong bakal ng Davao sa kamaong bakal ng Dahig. Patapos na ang 2025 at syempre kung may mga wagi ngayong taon, meron ding sawi. Pag-usapan natin yan. Sino nga ba ang mga namayagpag at sino ang mga sumadsad sa taong 2025? Kasama ang ating paboritong political analyst at syempre, host ng 4 Alas, si Sir Ronald Llamas. Magandang hapon po, Sir Ronald, and Merry Christmas. Magandang hapon, Jack, at saka Merry Christmas. Merry Christmas, sir. Curious lang ako. Oo nga Sir, ganito, bago tayo magsimula sa tanong, sir, sa 4 Alas, ano kayo doon? Heart, Spade? Wala kayong... Heart of Spade. Spade? Oo. Mukhang ang trabaho ko rin, tagapala. Yun nga, sir, iniisip ko, sabi ko, bakit sabi ko, may makaya-kaya sila na shoot, kumbaga, sa mga ano. Anyway, sir, yun, buti nga na-meet ko kayo lahat nung nagkaroon tayo na episode. Anyway, sir, ganito tayo, ito, patapos na ngayon 2025. Sabi nga, meron tayong mga winners and losers sa pagdating sa politics or sa ibang mga usapin. Sir, unahin natin siguro yung mga sawi ngayong 2025. Sir, sino yung top 3 nyo na sawi? Well, una, si ex-President Digong. Dahil sino ba naman makakapag-isip na isa sa pinaka-powerful na tao sa ating kasaysayan, pinakamataas ang approval rating kahit sinong presidente sa ating kasaysayan, ay bigla na lang
nadala sa International Criminal Court. No? For the first Filipino na makasuhan sa ICC para sa crimes against humanity. Mismo siya nagulat. No? Kaya siguro siya yung unang loser. Makikita natin na nito. Continue for 900 meters, then turn right onto Rafael Brenes Street. Grabe, taas naman. Hmm. Paghahagdan ka na pa akit. Grabe, no? Parang hindi mo na makikita yung nasa ilalim yun. Talagang pinasadyang panglusong sa baha talaga. Pag nakasagasa ka dyan, buhay pa rin. Oo nga. Wag lang magulungan. Pag nasentro mo, buhay talaga. Kapag sa entro, buhay pa. Pero kapag nagulungan yun, lang ang masakit. Ang taas eh. Parang ka ng truck eh. In 200 meters, turn right onto Rafael Brenes Street. In 80 meters, turn right. Ay, dito po. Ay, buti na lang, umabot pa. Oh. Baka may binili lang dyan. 100 meters, then turn Hindi right naman onto tumawag sa Myers akin Street. eh. Galing ko sa bahay, di ako sila. In 80 meters, turn right, then turn right. In 40 meters, turn right. Ay, isang parking po niya.
So na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna pansamantala at tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mga misyon. Paalam po.